Good day, class. So, I am Engineer Mark Joran Crisologo. And now, our subject for today is differential calculus. And now, ang topic natin for today is derivatives of trigonometric functions. Okay, so to make our lesson easier, so yan, nilagay ko na yung mga formulas na kailangan natin kabisaduhin dito sa derivatives of trigonometric functions. So, start tayo dyan sa sin u. So, ang derivative daw ng sin u is cosine u du. So, sin u is equals to cosine u du. Where yung du natin is yung derivative lang naman yun ng u. Kumbaga, yung sin u magiging cosine u and then multiply lang natin sa du or yung derivative ng u. Ganon din sa cosine u, na ang derivative naman ng cosine u is negative sin u du. For tangent u naman, ang derivative niyan is secant squared u du. For cosecant u is negative cosecant u cotangent u du. Pero pwede naman magkabaliktad tong cosecant and cotangent since kumbaga pinagmumultiply lang naman to. So kahit ano naman mauna dyan, pwede naman maging negative cotangent u cosecant u du. Wala namang problema doon. Ang derivative naman ni secant u is secant u tangent u du. And for cotangent u is negative cosecant squared u du. So, dadali itong topic na to once nakabisado nyo yung formula natin. Okay? So, bigay muna tayo sa first example. Punta muna tayo sa first example. So, ngayon, try natin isolve yung derivative ng y is equals to sin 7x. Okay, we all know na ang ating trigonometric function dito is sine. So, di ba ang derivative ng sin u is cosine u du. So, ibig sabihin, ang u natin dyan magiging 7x, no? Para mailagay natin sa formula. Where yung du natin magiging, di ba ang derivative ng 7x is just 7. Okay. So, kunin natin yung kanyang derivative or let's say, substitute muna natin yung u. So, y prime magiging sin, instead na 7x sin u na yan, di ba? So, ano ba ang derivative ng, wait lang, tagalin ko muna yung y prime, baka magkalituhan. So, therefore, magiging sin u. Kasi ang u natin, ang 7x ginawa na nating u. So, di ba, kapag dinifferentiate natin yung sin u, magiging, so, y prime, magiging y prime yan, and then cosine u du. So, gawin na nating y prime is equals to cosine, na ang cosine, ang u natin dito is 7x. And then, imumultiply natin sa du, which is 7. So, alam naman natin yung 7 dito is constant, at itong 7x natin is nakapaloob yan kay cosine. Therefore, ilagay na natin yung constant sa unahan. So, therefore, ang derivative natin dyan, or ang final answer, is y prime is equals to 7 cosine 7x. And that is our final answer. Ayan. Ganun lang naman siya kasimple. Okay? So, let's move on sa next problem. Yan. Paano naman kapag ganito? Y is equals to 4 cosine 5 x squared. So, madali lang din naman yan. So, bali, gagawin natin u dito, syempre, 5x squared. Na ang du natin dyan will be 10x. So, therefore, ang y natin ay equal sa 4 cosine u. So, paano kung may kasama tayong constant, diba? So, kapag may kasama tayong constant at i-differentiate natin yung trigo function, wala namang problema yan. So, parang mangyayari dyan, parang constant multiple rule lang, di ba? Parang sa power rule and constant multiple rule is same lang, may kasama lang siyang constant. Okay? So, pag dinifferentiate natin yan, magiging y prime is equals to 4. Ano nga ba ang derivative ng cosine u? Kung babalikan natin, ang derivative niyan is negative sin u du. So, instead na cosine u yan, magiging negative sin u du. Okay, so therefore, ang y prime natin, ilabas ko na yung negative. So, magiging negative 4 sin, ano ba yung u natin? Is 5x squared. Multiply natin sa du na
10x. So, therefore, ang y prime natin ay equal sa... So, itong 5x squared, nakabalob yun kay sign. So, itong 10x, pwede natin siya i-multiply kay negative 4. So, magiging negative 40x sine 5x squared. So, yan yung ating magiging final answer for problem number 2. So, I hope nagigets nyo pa, no? Okay, so let's proceed sa problem number 3. So, y is equals to 3x squared tangent 4x. Okay, so paano kapag may kasama ng variable tong constant na 3? Okay, so kapag may kasama na yung variable, hindi na applicable dyan yung constant multiple rule. So, ano na mangyayari dyan? Kumbaga, meron tayong expression for 3x squared at meron tayong tangent 4x. So, dalawang expression yan, means or dalawa equation, gagamit tayo ng product rule. Di ba kapag nag-product rule tayo, ang y prime magiging u dv plus v du. Okay. Yung ganito kasi kanina, constant lang siya. Kaya constant multiple rule. Pero kapag may kasama na siyang variable, gaya nito, x squared, hindi na applicable yun. So, kapag ganito ang ating example or problem, gagawin na natin dyan is product rule. So, di ba? Kapag nag-product rule tayo, maglalagay tayo ng u. Let's say, ang u natin dyan yung 3x squared. Na yung du niyan will be 6x. So, kung ang v naman natin dito ay tangent 4x. So, shortcutin na natin, ano? So, ang derivative kasi ng tangent 4x, so, ang derivative ng tangent is secant squared u du. So, we all know naman ang u natin dyan ay 4x at ang magiging du niyan ay 4. So, therefore, magiging secant squared u na 4x, multiply natin sa du na 4 or 4 secant squared 4x. So, differentiate lang natin. So, y prime is equals to, di ba, u dv plus v du. So, u na 3x squared. I-multiply natin sa 4 secant squared 4x plus v na tangent 4x times 6x. Okay? So, isa pa. Simplify pa natin. Okay? So, ito ay magiging 3 times 4, 12. X squared. And then, secant squared 4x. Plus, ito, ilagay na natin sa unahan si 6x tangent 4x. So, pwede pa natin to i-simplify, no? Kasi, pwede nating i-factor yan sa yung 12x squared at 6x, pwede nating factor sa 6x. So, pag pinactor natin sa 6x, ang matitira dito ay 2x. Kasi pag pinag-multiply nyo yung 2x at 6x, magiging 12x squared. Okay, so 2x secant 4x plus, so nailabasan natin 6x, wala na yan, tangent 4x. So, therefore, yan yung derivative ng ating equation. And that is our... sorry. Ano nangyari? So, that is our final answer. No? Sana nakukuha nyo? Simple lang naman siya. No? Wala namang mahirap. So, itong product rule, matagal na yan naturo. Okay, dito tayo ngayon sa problem number 4. Y is equal to cosecant 4 minus 5x squared. So, paano yan? Madali lang naman ulit. So, ano ba ang derivative ng cosecant? Is negative cosecant u cotangent u du. Okay, tandaan nyo na lang. So, gagawin natin dyan, ile-let u natin yung 4 minus 5x squared. Na yung du natin dito will be, tama bang negative? 10x.
So, therefore, kapag dinifferentiate natin, y is equals to cosecant, yung 4 minus 5x squared, gagawin na natin u. So, pag dinifferentiate natin yan, di ba negative? Cosecant u, cotangent u, du. Mga ulit yan. So, y prime is equals to negative cosecant, na ang u ko dito ay 4 minus 5x squared, times natin sa cotangent u na 4 minus 5x squared, then kasi u lang, times du na negative 10x. Okay, simplify natin. Since ito ay negative 10x, multiply na natin siya sa negative. So, therefore, magiging positive 10x. Itong 4 minus 5x squared, nakasama yan sa ating trigo function. Di natin siya pwedeng ihiwalay. Itong 10x lang yung nakahiwalay. So, kaya nilagay na natin sa harap, na minultiply natin sa negative. So, negative times negative, magiging positive 10x. Times natin sa cosecant, 4 minus 5x squared. Times natin ulit sa cotangent, 4 minus 5x squared. And that is our final answer. Wait lang. Lulukay pen natin. So, final answer. Ayan. Ay, pangit ng pagka-box. Isa pa. Okay na yan? Okay, sige. So, proceed tayo sa problem number 5. Wait lang. Ganun dito yung 8. Lagyan natin dyan. Lagyan natin 7 and 8. Okay, so problem 5 tayo. Y is equals to sin x over 1 minus 2 cosine x. Okay. So, ano nga ulit ang ginagawa natin kapag may fraction? So, di ba kapag may fraction, ang ginagawa natin dyan kapag di-differentiate yan, di ba? Quotient rule. So, v du minus u dv over v squared. Sana nare-recall nyo yan, ano? Basta may fraction, so yan yung gagawin natin. Okay, so therefore, yan. U, mag-let U tayo. Siyempre, ang U natin, di ba, laging nasa taas? Sin X. So, ano nga ang derivative ng sin X? Cosine X lang yan. Kasi ang du ng X natin, magiging 1 lang. So, V natin is, yung nasa ilalim, yung denominator, 1 minus 2 cosine X. O, ano yung dv? I think, isa-shortcut ko na. Ang derivative nito ay 2 sin X. Tama ba? Kasi, di ba, ang derivative ng cosine X is negative sin X. Kaya lang, ito kasing 1, di ba, makakancel. So, magiging negative 2 times negative sin X. So, magiging positive 2 sin X. Okay, so, sana nagigets nyo? So, therefore, y prime is equals to v na 1 minus 2 cosine X times natin sa cosine X na du minus u na sin X times dv na 2 sin X all over 1 minus 2 cosine X squared. So, v squared. Simplify. So, y prime is equals to distribute natin kay cosine. So, bali magiging cosine X minus 2 cosine squared X. Tapos, ito magiging negative 2 sine squared X. All over 1 minus 2 cosine X squared. So, paano natin ito isi-simplify? So, kung mapapansin natin, may negative 2 at may negative 2 dito kay cosine squared at kay sine squared. Pwede natin siya i-factor. So, gawin natin dyan, magiging cosine x minus 2. Okay, factor natin parehas si cosine squared saka si sine squared kay negative 2. So, magiging cosine squared. So, dahil pinactor natin sa negative 2, magiging positive na yung sine squared. Sorry, may x pala yan. X. Kaya naging plus yan kasi nilabasan natin yung negative. All over
1 minus 2 cosine x squared. So, therefore, kung mare-recall nyo, di ba ang cosine squared x plus sine squared x is equivalent niyan ay 1. So, therefore, cosine x minus 2 all over 1 minus 2 cosine x squared. So, therefore, yan na yung ating magiging final answer. Diba? Madali lang. Okay. Sige, tuloy-tuloy na natin. Last 3 problems. Dito tayo ngayon sa problem number 6 na y is equals to 2 tangent x squared secant x squared. Okay. So, meron tayong dalawang trigo function. So, ang gagawin natin dyan, product rule, obviously. So, ihiwalay natin si 2 tangent x squared and then si secant x squared. So, gawin natin u is equals to 2 tangent x squared. So, ano ba derivative niyan? Diba? Constant multiple rule lang, 2. Ano ba derivative ng tangent? Secant squared. Ano yung u natin? X squared. Ano yung du? Derivative lang ng x squared yan, 2x. So, therefore, ang du natin ay 4x secant squared x squared. Ano yung magiging v? Ang v natin dito ay secant x squared. Ano yung dv? Di ba ang derivative ng secant u is secant u tangent u du. So, bali secant x squared tangent x squared 2x. Or 2x of secant x squared tangent x squared. So, product rule lang to. So, y prime is equals to u na 2 tangent x squared. I-multiply natin sa dv na 2x secant x squared tangent x squared. And then, plus v du naman. So, secant x squared times natin sa 4x secant squared x squared. So, okay. So, ngayon ay isi-simplify natin yan. Wait lang. So, bali, multiply natin si 2 tangent x squared dito kay 2x. So, si 2x magiging 4x na yan. Secant x squared, ito tangent times tangent, magiging tangent squared na yan. X squared. And then, plus, ito, unahin natin si 4x. So, bali magiging secant cube. Tama ba? Kasi secant squared times secant cube na yan. X squared. So, okay, pwede natin itong i-factor ngayon sa, so, gawin natin siyang y prime is equals to, factor natin sa 4x. So, pareho naman yung may secant x squared, no? So, pag pinactor dyan, magiging tangent squared x squared kasi yan yung matitira. Plus, so, pinactor natin sa 4x secant x, ang matitira dito ay secant squared x squared. Okay. So, kung mapapansin nyo, tangent squared x squared plus secant squared x squared. So, hindi yan, trigo identities. Kasi ang alam ko is secant squared x minus tangent squared x is equals to 1. Kaya lang, plus yan. So, I don't think na pwede natin siya gamitan ng identities. So, that's why, yan ay magiging final answer natin. Kasi ang tangent squared x squared plus secant squared x squared is not equivalent to 1. Okay? Pero kung may negative yung tangent dito, 1 yan. But since dito hindi naman, so hindi siya pwedeng i-identities. Okay? So, problem number 7. Sige, let's move. So, dito tayo sa secant cube. Wait lang. Okay. So, dito tayo ngayon sa secant cube 6x squared. Okay. So, kung mapapansin nyo, meron tayong exponent dun sa trigonometric function. Okay. So, kapag may exponent kasi, ang ginagawa natin dyan, diba, si secant cube
6x squared. Equal yan sa secant 6x squared cube. Okay. Since wala naman tayong derivative ng secant cube, no? So, ang gagawin natin dyan is, papalitan natin yan ng ganitong, ng ganyan. Okay? So, bali magiging y is equals to secant 6x squared cube na yan. So, kapag yan kasi yung naka-cube, so, ang gagamitin na natin dyang rule is chain rule. No? Kasi yung ating equation ay merong exponent. So, di ba kapag nag-chain rule tayo, di ba y prime is equals to 3, ibababa lang natin exponent, o times secant 6x squared, yung exponent natin babawasan, magiging squared. O times natin sa du. O ano ba yung du natin? Which is yung derivative ng secant 6x squared. Ano ba ang derivative ng secant u? Di ba ang secant u is secant u tangent u. So, ang magiging u natin dito ay yung 6x squared tangent of 6x squared. And then, imumultiply pa natin yan doon sa du nila, no? Na ang du ng 6x squared is 12x. Okay? So, ganyan. So, ngayon, pwede na natin siya i-simplify. Okay? So, itong 12x, pwede natin i-multiply sa 3, magiging 36x. Gawin natin secant squared 6x squared, and then multiply natin sa secant 6x squared tangent 6x squared. Okay, so pwede pa natin i-distribute. So, secant squared times secant, magiging cube na siya. So, therefore, our final answer is 36x secant cube. Secant cube na yan, 6x squared tangent 6x squared. And that is our final answer. Diba? Simple lang. Okay, sige. For our last problem, ayan. Y is equals to cotangent cube x squared. Square root of x. So, ang gagawin muna natin dyan, bago tayo problema, so gawin natin cotangent square root of x cube. Ano nga ulit ba ang derivative ng cotangent? Balikan natin. So, di ba ang derivative niyan is negative cosecant squared u du. Okay. But since dito, may exponent yung cotangent natin na 3 or cube, gagawin natin dyan is chain rule ulit. So, gagawin natin y prime is equals to 3 cotangent square root of x squared na lang yan. Times natin sa derivative ng cotangent square root of x na negative cosecant squared u, na ang u natin dyan will be x squared. Times derivative ng u natin ng square root of x. Di ba ang derivative ng square root of x is 1 over 2 square root of x. Tama ba? Sige, sa mga nalilito, di ba, u natin dyan is square root of x or x raised to 1/2. Pag dinifferentiate natin yan, magiging 1/2 x raised to negative 1/2 or 1 over 2 yung x raised to 1/2 magiging square root of x. Since naka-negative yan, ibababa natin. So, therefore, y prime is equals to, ano ba yan? Bali, multiply natin si 1 over 2 square root of x kay 3. So, magiging 3 over 2 square root of x. Bali, cotangent squared na lang yan, square root of x. Pero since may negative tayo, ilagay natin negative 3 na yan. Cosecant squared square root of x. Okay, hindi natin pwedeng ilagay dito si negative kasi para magiging minus cosecant squared x. So, kaya nilalagay lang natin yung negative sa harapan. Okay? Lagi nyo tandaan yun kasi hindi pwede yun. Kapag gano'y ginawa, mali yun. So, ngayon, ito na yung ating final answer. Okay. So, yan. Simple lang yung topic natin. I hope nakuha nyo, no? So, that's conclude our topic for today. So, thank you for listening.